Hello mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin mga bagay na pwede mong gawin kapag umayaw na ang lalaki. At kung handa na kayo, nagbasa na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin ka-inspired kapag umayaw na lalakis, huwag gawing mukhang tanga ang sarili. Yan ang unang bagay ka-inspired na pwede mong gawin kapag ka ang lalaki ay umayaw na sa inyong relasyon o umayaw na sa'yo. Huwag mong gawing mukhang tanga ang sarili mo. Kaya hindi na bumabalik yan eh. Kaya mas lalong hindi ka na binabalikan eh. Kaya mas lalo kang inaayawan. Kapag yan, umayaw na, lumayo na, at talaga namang ka-inspired, sabihin nating nagmamalaki na, pinagtatabuyan ka na at tinitiis ka na, ihayaan mo na muna siya ka-inspired. Diba? Hindi mo kailangang habol yung habol sa kanya, hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa kanya, hindi mo kailangan ka-inspired na magmakaawa sa kanya o gumawa ng mga maling desisyon para lang mas lalong hindi siya bumalik sa'yo. Ka-inspired, may mga ganun babae ba? Grabe naman yun. Oo. Dahil sa pag-ibig, alam nyo, maraming nagagawang kakaibang isang tao. Dahil lang sa kagustuhan niya na bumalik sa kanya yung tao na yun. Ganun ka rin ba? Sa sobrang pagmamahal mo, ginagawa mo lahat para lang bumalik siya? Para lang magkausap kayo? Para lang magkabalikan kayo? Yung iba sa inyo, nananagtad ng call, nananagtad ng message. Yung iba, pinupuntahan pa yung lalaki doon sa bahay, sa trabaho. Talaga naman kung nagpapatulong kung kani-kanino, ginagawa yung mga bagay na talaga namang mas lalo nagpapalayo ng loob ng lalaki sa kanya. Huwag mong gawing mukhang tanga ang sarili mo dahilan kung bakit mas lalong aayaw yan sa'yo. Hayaan mo muna siya. Bigyan mo siya ng space ka-inspired. Kung sinabi niya na ayaw niya, kung sinabi niya na gusto niya munang mapag-isa, kung sinabi niya na lumayo ka muna sa kanya, gawin mo. Diba? Ka-inspired, nalulungkot ako, mahal na mahal ko siya eh. Ka-inspired, namimiss ko na siya. Ka-inspired, ayoko kasing magkalayo kami. Mas lalong magkakalayo kayo kapag makulit ka. Ang problema sa isang tao, makulit eh. Diba, ka-inspired, gano'n naman kapag umiibig. Hindi mo pwedeng sundin lagi kung anong gusto mo. Hindi lahat ng bagay na gusto mo sa pag-ibig ay makukuha mo. Nasanay ka kasi. Na-spoiled ka kung kanino man, sa ex mo o dyan sa bago mo. Hindi lahat ng bagay na porket gusto mo yun na matutupad ngayon. Hindi lahat ng bagay mapagbibigyan ka sa pag-ibig, sa relasyon. Kapag sinabi niyang ayaw niya. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya mapag-isa muna. Hayaan mo siya muna mag-isip-isip. Hayaan mo muna siya magkaroon ng sariling oras sa sarili niya. Hindi yung ipagpipilitan mo sarili mo. Kung ano nang pagkasabihin mo, kung ano nang papangako mo, kababae mong tao, hayaan mo siya, huwag mong gawin mo kang tanga sarili mo. At maniwala ka sa akin, ka-inspired sa mga bagay na pwede mong gawin na tama kapag ang lalaki umayaw na. Maniwala ka sa akin, ka-inspired, kaysa humabol ka dyan. Mas lalo lang yan lalayo sa'yo kapag pinagpilitan mo ang sarili mo kapag umayaw na siya, ka-inspired. Pangalawang bagay na pwede mong gawin, ka-inspired, kapag umayaw na ang lalaki, huwag magparamdam. Yung pangalawa, ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, kapag lalaki umayaw na sa'yo, talaga namang ka-inspired, sigurado ko malamang sa malamang, karamihan dyan hindi na magpaparamdam sa'yo. Umayaw na nga ayaw ka na kasing kausapin. Ayaw nang kausapin, ayaw na makipagkita, ayaw ka nang kasama, ayaw nang makita anino mo. Diba? Ayaw nang marinig boses mo. Ayaw na, umayaw na. Pagkaganyan, ka-inspired, sa mga pwede mong gawin na tama. Oo, huwag kang magparamdam. Yung iba kasi, sa sobrang emosyonal, babae kasi. Ang mga babae, emosyonal. Sa sobrang pagiging emosyonal ng mga babae, hindi nagpapapigil yan. Ano yung ka-inspired? Yung mga babae, kayo mga babae kayo, ang titigas ng bungo nyo, ang titigas ng utak nyo. Hindi kayo nagpapapigil kahit anong payo, kahit anong advice. Sige, gagawin ko to, habulin ko siya. Ayoko siyang mawala eh. Hindi kita susundin. Ayoko kayong sundin. Hindi ko kayo naririnig. Susundin ko kung ano laman ng puso ko. Hindi pwedeng puro puso. Dapat ginagamitan mo ng utak. Sabi ko nga, hindi lahat ng gusto mo
sa pag-ibig, sa relasyon, yun ang masusunod, yun ang mangyayari. Hindi pwede yun. May mga bagay na kailangan mong hintayin. May mga bagay na kailangan mong pagtiisan. May mga bagay na kailangan mong pagtiwalaang proseso upang magtagumpay ka at mangyari ang gusto mo. Hindi yung agad-agad. Ano ka, Disney princess? Ano ka? Nasanay ka? Porque yung iba sa inyo, anak mayaman. Walang magagawa yung pera mo. Walang magagawa yung kagandahan mo. Walang magagawa yan kahit sino ka pa kung ang lalaki umayaw na sa'yo sa kung anuman dahilan. Huwag kang magparamdam muna sa kanya kung sinabi niyang ayaw niya na. Isa yun sa mga pwede mong magandang tamang gawin. Ka-inspired, syempre. Pag di ka nagparamdam, yung interest na pawala, yung attraction na pawala, yung value mo o halaga mo na pawala dun sa lalaki kasi nga umayaw na sa'yo, imbis na bumagsak, baka magstay pa. Kasi isipin inayawan ko na nga, biglang siya pa yung may ganang hindi magparamdam. O di ba? Isipin ka niya. Ka-inspired, galit galit yan. Sabihin natin, at least iniisip ka. Kaysa nakafocus yung isip niya sa ibang babae. O sa ibang bagay. At least, parte ka pa rin ng araw niya dahil nandito ka sa utak niya. Dahil di ka nagpaparamdam. Napakahalaga na manatili ka sa isip ng lalaki. Ano yung ka-inspired? Sa pag-ibig, sa dating, sa relasyon, at sa kung ano pa mang bagay patungkol sa puso ng tao, upang ikaw ay manatili sa puso niya, dapat manatili ka rin muna, unang-una, sa utak niya. Ganun ba yun ka-inspired? Bago sa damdamin, sa isip muna. Paano niya mararamdamang mahal ka niya kung wala ka sa isip niya? Ka-inspired. Kapag ang lalaki ganyan sa'yo umayaw na, huwag kang magparamdam, magpaka-busy ka, makikita mo ang totoo. Ang lalaking yan sa katagalan, babalik ang halaga mo sa kanya. Ka-inspired. Pangatlong bagay ka-inspired na pwede mong gawin kapag umayaw na ang lalakis, mawala ka muna. Hindi pangatlo ka-inspired. Hindi yung mawala na magiging invisible na kung anumang iniisip niya. Huwag tayong makitid dito, lawakan mo isip mo. Matalino ka, alam ko yan. Ang pinagkaiba nito, yung iba, sabi ko kanina, huwag magparamdam. Ngayon naman, pwede mong gawin, kung gusto mo, mas matindi to. Yung mawala ka muna. I-inspired, paano gawin yan? Kasi yung hindi magpaparamdam, hindi ka lang magpaparamdam, pero magpo-post ka minsan, magmamaydi ka minsan, siyempre, magpapakita ka minsan. Pero yung totally, na mawala ka muna, yung iba nga, nag-iibang bansa kung mahirap lang tayo, yung iba, lumilipat ang bahay, lumilipat ang trabaho, lumilipat ng tirahan, para hindi lang muna sila magkita. Kasi masakit nga naman pag nagkikita pa kayo. Tapos, tinatanggal mo na yung social media. Hindi mo na nag-FB, hindi mo na naggaganyan. Diba? Totally, wala siyang balita sa'yo. Totally, nawala ka sa social media. Hindi ka na nagpo-post, hindi ka na nakikitang online. Talagang, wala na. Magtataka siya, bakit nawala Facebook nito? O bakit nawala yung social media nito? O bakit nawala yung apps niya na to? Ba't hindi na siya nag-online dito? Ba't hindi na siya nakatira dyan? Ba't hindi na siya nagtatrabaho dito? Ba't hindi na siya nag-aaral dito? Ba't di ko na siya makita? Ba't di niya alam na mga kaibigan niya kung nasan siya? Alam niyo, ka-inspired, napakagandang bagay niyan. Ang lalaki, ka-inspired, baka sa katagalan siya pamabaliw sa pag-iisip sa'yo Since sa mga sikreto upang ka-inspired lalaki ay laging ma-curious sa'yo, maging parang misteryosa ka sa kanya. At talaga namang ka-inspired ang puso niya ay muling ma-challenge sa'yo. Dahil imbis na maghabol ka, ipagpilitan mong sarili mo magmakaawa ka, ang ginawa mo pa ay lumayo ng lubusan sa kanya. At isa yun sa mga bagay na lalong talaga namang magpapabalik ng loob niya sa'yo. Bagay na pwede mong gawin kapag siya ay umayaw na sa'yo. Ka-inspired. Pangapat na pwede mong gawin ka-inspired kapag ka umayaw na sa iyo ang lalakis, huwag magmakaawa. Yung pang-apat ka-inspired. Huwag kang magmakaawa. Ka-inspired, bakit naman talagang mahal na mahal ko siya Ilalayo na ayaw na Pag nagmakaawa ka, mas lalo lang yan bababa ang tingin sa iyo. At kung may nagtatagumpay man sa pagmamakaawa, gusto mo ba nabalikan kanya dahil lang sa awa? Aray ko, diba? Babalikan ka dahil sa awa. Hindi dahil sa minahal kanya ulit. Hindi dahil sa bukal sa puso't loob niya. Hindi dahil sa gusto niya talaga. Dahil lang sa naawa siya, dahil nagmakaawa ka. Diba? O, isipin mo yan.
Para namang kawawa talaga ang dating mo, no? Binalikan ka lang dahil sa awa. Tapos kapag okay na kayo, wala siyang gana sa'yo, hindi siya sweet. Kasi awa lang naman naawa lang siya. Kasi tinakot mo na tatapusin mo buhay mo. Tinakot mo na tinatakot mo siya na may gagawin ka sa kanya. Ayan na, yung mga desisyon na mali na ginagawa nyo. Tinatakot mo na gagawin mo to, sige, hiwalayin mo ako, may gagawin ako. Yung iba sa inyo, sa sobrang pag-ibig sa lalaki, kung ano-anong sinasabi, no? Kala mo ba, bumalik lang dahil tinakot mo? Bumalik lang dahil naawa sa'yo? Bumalik lang dahil ayaw niyang gawin mo to? Hindi bumalik sa'yo dahil lang sa mahal ka na niya muli? Talaga namang ka-inspired, pangit ng ganyan. Kaya huwag kang magmakaawa. Sa halip pang gawin mo, hayaan mo siya. Kung ayaw niya, kung umayaw na siya, ikaw, huwag mo siyang habulin, mag-self-improve. Mag-no-contact rule. At talaga namang ka-inspired manindigan sa ginagawa mong ganyan at magtiwala sa proseso. Lumapit sa Panginoon at talaga namang ka-inspired. Pataasin palagi yung value. Tingnan natin kung hindi niya makita ang halaga mo at hindi siya magsisi at mapaisip. Huwag kang magmakaawa ka-inspired sa mga sikreto upang isang lalaki hindi magmalaki sa iyo, hindi bumaba ang tingin sa iyo, at talaga naman sa katagalan ay maaari pa rin siyang bumalik sa iyo at magkaayos kayo ka-inspired. Palamang bagay na pwede mong gawin ka-inspired kapag umayaw na sa iyo ang isang lalaki, magsikap na talagang mag-focus ibang bagay. Palamang ka-inspired. Ka-inspired magsikap na mag-focus ibang bagay. Bakit naman po? Syempre, sigurado ako, isip ka ng isip sa kanya. Sigurado ka ka-inspired. Lago yung papasok sa isip mo kasi mahal mo siya. Ganyan ang pag-ibig. Gumugulo palagi sa isip ng tao. Ang pag-ibig ay talagang makulit. Ang pag-ibig ay talaga namang makapangyarihan. Para kang laging hinihila palagi papunta sa kanya. Dahilan kung minsan nagiging matigas ang ulo mo at sinusunod mo ang damdamin mo. Ang pag-ibig ka-inspire ang isa sa mga bagay na napakahirap pigilin sa katawan. Talaga namang ka-inspire. Kaya napakahalaga na yung focus mo, attention mo, oras mo, ay nililibang mo ang sarili mo sa ibang bagay. Nagpapaka-busy ka, mayroon kang ginagawa, hindi laging isip sa kanya, baka mamaya hindi ka makatiis, maging tanga ka na naman. Yung iba pa naman sa inyo, ang laking, ka-inspired, huwag mong gawin yan. Mag-focus sa ibang bagay, at makikita mong totoo, magtiwala ka kasi sa proseso. Ka-inspired, ano ba yung proseso na tinatawag mo na yan? Alam nyo kasi yung sa bawat araw, sa bawat linggo, hindi nyo napapansin, hindi nyo nalalaman, process yan . Sa una, matigas pa loob niya. Pag di ka nagpaparamdam, nawala ka, hindi mo siya hinahabol, yabang pa yan. Baka nga magalit pa yan . Baka nga magmalaki pa yan. Ganyan pala, umayaw na ako sa'yo, iniwan na kitang babae ka. Itong babae na to, siya pa nagmamalaki. Siya pa tong hindi naghabol. Proseso yan, sa katagalan yan, mapapaisip na yan, i-stock ka na yan. Process yan, sa katagalan yan. Para bang magtataka na siya, lagi ka na sa isip niya. Ganyan, hanggang sa bumalik ang bahalaga mo sa kanya. Sa pagdaan ng araw, linggo, buwan. Proseso yan . Matuto kang maghintay. May mga bagay sa mundo na kailangang hintayin. Kaya inspired, mainipin ako . Kung mainipin ka, walang mangyayari dyan. Ang pagiging mapaghintay, patient is a virtue, diba? May kasabihan pa nga ganun. Habaan mo pasensya mo. Huwag kang piling prinsesa. Na lahat ng bagay na gusto mo agad, na lahat ng bagay na gusto mo nakukuha mo agad. Hindi lahat mamulat na yung isip mo sa mundo. Na talaga namang may mga bagay na kailangan mong hintayin upang mapasayo. Bagay na totoo ka-inspired. Sa mga bagay na pwede mong gawin upang ang lalaki ay maaari pa rin bumalik sa'yo kahit ngayon ay umayaw na siya sa'yo, ka-inspire. Pang-anim na bagay na pwede mong gawin kapag umayaw na sa'yo ang isang lalaki, lumapit at tumawag sa itaas. Yung pang-an ka-inspire. Ka-inspire na yun, parang layo naman yan sa topic sa pag-ibig. Malayo, ang Diyos ay pag-ibig. Ano yung ka-inspired? Ang Diyos ay pag-ibig. Kung meron akong alam patungkol sa relasyon sa pag-ibig, syempre, ang number one na nakakaalam ng lahat sa lahat ng bagay, lalo sa pag-ibig, ayan, Diyos. Lumapit at tumawag ka sa Panginoong Diyos, di ba? Sa mga sikreto
Yung iba kasi sa inyo, nagtitiwala sa sarili, lumapit ka sa Diyos Ama, di ba? Hindi yung sa'yo lang, sarili mo lang, kaya ko to. Hindi pwedeng ganun. Alam niyo, napakalaking tulong ng Panginoon. Matutulungan ka ng tao, pero yung tao na yan, may problema din. Matutulungan ka ng kapatid mo, pero yung kapatid mo, heartbroken din. O parehas kayong heartbroken ng best friend mo. O paano ngayon yan? Umiiyak din siya? Eh, kay Inspired, nandiyan ka naman kay Inspired, Aldin eh. O, nandito nga ako. Yung iba naman sa inyo, ayaw magpa-coaching. Gusto nood lang din. Eh, iba pa rin syempre, di ba, kapag lumalapit ka sa Panginoong Diyos. Alam mo, kay Inspired, kung iisipin mo mabuti, nilikha niya ang mundo. Yan pa kayang pag-ibig mo, yan pa kayang lalaki na yan, hindi niya kayang ibalik sa'yo. Kaya niya nga ibalik ang buhay, di ba? Sa mga sikreto, magmakaawa ka, Panginoon, tulungan mo ako. Sana po, bumalik po ang boyfriend ko. Sana po, magkaayos muli kami ng asawa ko. Mahal ko siya. Nagkamali ako, nagkamali siya. Pero sa puso ko, siya pa rin. Alam ko po, na hindi kami naging tapat, naging perfecto. Sa isang relasyon, hindi kami naging nakakalimot kami sa'yo. Kahit kung minsan, hindi ka na namin naaalala, patawarin mo po kami. Sana tulungan mo po kami magkaayos. Mahal ko po siya at walang laman ng puso ko kundi siya lang. Panginoon, pakitulungan po ako sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Ganyan, Inspired. Huwag kayong makornihan, makapangyari ng Diyos. Yan para magtutulong sa inyo eh. Para lang bumalik yung asawa mo sa'yo, yung boyfriend mo, huwag matigas ang puso mo, huwag kang mangmang. Tumawag at lumapit ka sa pinakamakapangyarihan sa lahat, ka-Inspired. Mga Inspired, yun lang po na maraming salamat po mga Inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na po ng video na ito mga Inspired upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po yung subscribe mga Inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. At sa mga gustong humingi ng payo, magpa-coaching, message na po sa aking Facebook. Ayun yung profile picture ko mga Inspired. Kapag na-search nyo yan, Aldin Kapat, nakita nyo yung profile picture na yan, i-message nyo ako. Ako mismo yung magbabasahan ng problema nyo, ka-Inspired. Maraming salamat mga Inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.